Bunga ng pagkaunawa at pagsampalataya sa dalisay na ebanghelyo, maraming mga tagapangaral ng ibang relihiyon ang umanib na sa Iglesia ni Cristo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 454 na mga pari, pastor at mga lay ministers at iba pang mga tagapangaral ng iba't ibang relihiyon ang nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo sa loob lamang ng 8 taong matagumpay, mabiyaya at makapangyarihang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Nung nag-usap kami, sinabihan ko siya talaga na akala ko ako lang ang nag-iisang pastor na umanib sa iglesia ngayon. Talagang puspos ng kagalakan ang aking puso dahil yun nga nakita ko na mas marami palang mga pastor din. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang bansa na natawag na rin sa iglesia. Lalo nang lumalim ang panindigan ko na itong Iglesia ni Cristo na kinaaniban ko ngayon ay ito na ang tunay at totoo na iglesia. Isang malaking biyaya na natanggap ko dahil ito pong matagal ko nang gustong makita at gusto kong makausap ay dito pa pala kami magkita dito mismo sa Sentral na tinawag na rin po pala siya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ngayon magkasama na kami na ipapahayag, ipapakilala sa aming mga kapwa-pastor na dapat sila ay magsuri na para katulad din namin matanggap na ang totoo na ang Iglesia ni Cristo ay talagang tunay na totoo. They go to question and they have the Bible to support. And you can check if you want. They stick on to what the Word of God say. And that's quite a good way to teach. That's I love because they don't give their own perception of our interpretation of the Bible. Ako ay nandito na, nabautismuhan na ako, nakita ko na yung doktrina na talagang napakalaki ng pagkakaiba sa pagiging lay minister ko ng Katoliko. Yung nayukol kong panahon doon baliwala pala. Hindi lamang nila hinangaan ang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, kundi higit sa lahat maliwanag sa kanila ang mga katotohanang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. When we went to Chiba, Brother Eduardo V. Manalo, he lifted up the Bible and he said, even though I am the executive minister, I don't do what I want. I do what the Word of God said. And I was wondering how the people in the church or in the world receive that statement, because it was a very powerful statement that we should know that it is by doing and obeying only the Word of God you will receive salvation. Without it, you will never. Hahangaan mo ang pangangasiwa sa Iglesia ni Cristo dahil makikita mo yung kaunlaran ng iglesyang ito dahil patuloy na sinasagawa ang ganitong mga infrastructure development. Ito na lang po yung makikita nating tunay na iglesia sapagkat nakikita natin yung development, yung kaunlaran, lalong-lalo na sa mga pagmimisyon. Hindi lang pagmimisyon, kundi yung pagtatayo ng ganitong mga bahay-sambahan ay isang pagmimisyon na sapagkat ang sabi nga ng ka-Eduardo Manalo ay patuloy na magtatayo pa ng mas maraming bahay-sambahan upang ang mga tao ay hindi lang maakit kundi mailigtas sa panahon ng paghukom. Sa kasalukuyan, patuloy pang nadaragdagan ng mga tagapangaral ng ibang relihiyon na umaanib na sa Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi sa buong mundo. Ako po si kapatid na Alger Galase para sa INC TV Church News Live.